kumbaga po, maaring nang dahil dito sa anunsyong ito at saka sa pagdating ng imported, kasi po dito sa imported, mas mura naman talaga ang imported, no? Pati ho yung pula, no? Dito po sa mismong presyo po ng DA, mangangahulugan dito na sigurado pong bababa ang presyo nito sa farm gate, pero hindi tayo nakakasiguro kung magkano ang salya nito sa mismong palengke na. Lalabas po na naman na ganun po ang mangyayari. Opo, yun po kasi ang nagiging kalakaran niyan. Yung presyo po ng imported na sibuyas, ididikit lang po nila sa presyo ng lokal. Ibababa lang po nila ng konti. Maliit lang po ang magiging diferensya ng presyo. So ang makikinabang po talaga, hindi naman po totally yung consumer, kundi yung mga importer. Dahil isipin niyo po magkano lang po ang presyo ng imported pag inangkat po nila sa China o India kung saan bansa man manggagaling. Ang didikitan po nilang presyo, yung po ating local na sibuyas. Kaya po ang talagang magbe-benefit po dyan sa importasyon na yan, mga importer po talaga. At yan po masyado po namang mabibigatan kami mga farmer at napakalaki na po ng gastos namin sa amin pagtatanim po ng sibuyas. Isipin niyo naman Manong Ted, nung pong bago bumagyo ng pipito, yung 400 grams na binhi ng sibuyas na puti, ang bili lang po namin 7,000 per 400 grams. Nung after bumagyo po, nasira yung aming mga tanim, umulit po kami magtanim. Ang naging presyo na po ng isang 400 grams na white onion na puto, inabot po ng 11,000 pesos po. Isang lata lang po yun. Kaya po malaki po ang naging expenses namin. Kaya po kung pipilitin po ng DA na bumaba ang presyo sa pamamagitan ng pag-import, kami pong mga magsasaka ang magsasuffer ng gusto po dyan. Hindi po namin kayang isabay ang aming kalakal sa mga imported na sibuyas na yan po. So, kapag ho pinag-usapan natin ang kwentada po, no, sa inyo pong pananim, magkano ang puhunan, sa ano po ito, per hektar, at magkano supposed to be, ang puhunan ngayon, kasama na po dyan kung kukwentahin nyo, kasi usually po kayo, hindi kayo nagkikwenta ng labor eh. Di ba? Kasi kayo Opo. mismo yung manggagawa, dapat nga kaya kasama dyan yung labor. Magkano ang puhunan po ninyo at magkano ang kinikita lang po ninyo kung sakasakali po? Sa red onion po, yung per hectare natin na namumuhunan po kami 350,000 hanggang 400,000 po. Sa ngayon po. Mm. At naman po may mga inuupahan pa rin po kaming mga ibang labor po doon. Pagka nag-aani, hindi naman po namin kayang lahat gawin. Mm. Kaya po yung halos namumuhunan po kaming farmers ng nasa 45 hanggang 50 per kilo eh. Yun po ang naging puhunan. Mikita lang po kami doon, kaunti lang po. Maibalik lang kumbaga ano ho, ang puhunan at may kaunting kita, no? Oo. Hindi naman kayo nakikinabang kung sakasakali nga pong sobrang ang taas ng presyo po ng sibuyas sa palengke, di ba? Opo. Okay, sige po. So, hindi ba kayo kinonsulta dito? Yung regional office ng DA dyan, di ba nakipag-meeting sa inyo? Di ba muna nagtanong sa inyo kung kailan kayo aani? Ano bang ating inaasahan na yield o dami ng ani? Meron pong naging meeting, consultation meeting noong January 30. Pero iilan lang po ang farmers na naimbitahan sa mga pag-meeting na gano'n eh. Karamihan po na nakakasama sa pag-meeting through Zoom is importer and traders po. Halos ala naman pong ganong farmers na nakakapanayam o nakakapagbigay ng suggestion sa ating DTI. Sana po pagka may patawag na gano'n, mas maganda po sana yung talagang farmers po ang nakakausap nila. Kasi po, yun ang talagang pangunahing stakeholder dito sa industriya ng sibuyas.